Today, pag-uusapan natin yung fuel consumption ng setup natin ngayon na 8, 10, 12 flyball combination plus 1K RPM center spring plus RS8 pulley. At ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-compute ng fuel consumption nyo. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, pag-uusapan natin kung ano ba yung naging gas consumption ko sa 8, 10 at 12 flyball combination plus 1K RPM na center spring plus RS8 pulley. Tapos mamaya-maya tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-compute ng fuel consumption. Alright? Pero ano ba muna yung fuel consumption ng isang brand new na Mio i125 at all stock na parts? Ang original na fuel consumption natin ay 45 km per liter. Ganon katipid ang Mio i125 kapag wala ka pang babaguhin sa kanya at brand new pa. So sasabihin ko na sa inyo kung ano ba yung naging fuel consumption ko sa setup natin ngayon. Alright? Ang fuel consumption natin ngayon ay 40 km per liter. Lagi niyong tatandaan guys na kapag may binago tayo sa mga parts natin, laging magbabago rin yung gas consumption natin. Alright? Kahit bola lang yan o center spring o pulley, automatic may magbabago sa fuel consumption natin. Alright. So yun nga, 40 km per liter yung naging fuel consumption ko. So, sunod, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-compute ng fuel consumption. So first step natin is, ang gagawin nyo, isasagad nyo papuntang empty yung fuel gauge nyo. Alright, so pipigain nyo yan. Pero wag naman yung pigang-piga na hindi ka na makakapunta ng gas station. So, syempre, dapat hanggang sa gas station nakapunta ka. Pipicturan nyo yung kilometer reading ng ating mga odo. So, halimbawa nun, etong sa akin, 23,802 km. Ito yung sinagad ko na sa empty, yung ating fuel tank. Pipicturan nyo yung kilometer reading. So, ito yung kilometer reading ko nung empty na yung ating fuel tank. So, next step natin is, syempre, magpa-full tank kayo. So, kailangan full tank, guys, para accurate yung magiging computation natin. After nyo mapuno yung fuel tank nyo, syempre gagamitin natin. Uubusin natin ulit yung fuel tank natin. So, ride lang kayo, pasok kayo sa trabaho or yung kadalasan yung ginagawa araw-araw. Tapos, ang gawin nyo, i-empty nyo ulit yung fuel tank nyo. Kapag empty na yan, picturean nyo ulit yung kilometer reading. Kung sa akin, ang fuel consumption ko nung na-empty na siya ulit is 23,969. Alright? So, yun yung kilometer reading nung na-empty na ulit yung fuel tank ko. Ngayon, ang gagawin natin, pag maminusin natin yung dalawang kilometer reading, yung before and yung after. Nung pinag-minus ko yung dalawang reading ko, ang lumabas ay 167. Alright? So, ito yung tinakbo ng motor natin sa full tank. So, ang next natin gagawin is i-divide natin yung 167 dun sa fuel tank capacity ng ating mga motor. So, kung sa Mio i125, 4.2 liters yung capacity ng fuel tank natin, dun natin yun i-divide. So, sa akin, 167 divided by 4.2. Ang lalabas dito ay about 39.76 km per liter. Di-round off ko na lang kasi ganun din naman point something lang din naman yung difference. So, 40 km per liter yung fuel consumption ko. Alright, so bakit ba mahalaga yon? Siyempre, para malaman natin kung nagbabago ba ng fuel consumption yung mga motor natin. Para naman, maging aware tayo kung nakakatipid pa tayo o hindi sa setup natin or kung baka may dumi na. So, yun yung magiging basehan natin kung tumataas na ba yung fuel consumption natin. So, sana nagets nyo. At kung may natutunan ka sa video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, pwede mong i-comment sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video!